Good evening, collegiate Dabarkans. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Ayan, magandarang gabi po and magandarang Lunes ng gabi sa ating pong lahat. So, kamusta po kayo? Narito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyo pong collegiate Dabarkans na maghatid sa inyo ng mga latest na balita and legit na balita hinggil po sa TVJ and legit Dabarkans. Pero bago yan, nais ko po muna na magpasalamat sa inyo sa walang sawa pong pagsuporta dito sa ating YouTube channel, lalong higit sa mga narito po ngayon na nakatambay sa ating YouTube channel. Of course, sa ating pong mga masusugid at taga-subaybay, big shout out po sa inyong lahat. And narito nga po, collegiate Americans, ang napili po nating i-shout out for today's video. So narito po sila Sir Nathan Wayne De Vera. Shout out. Kamusta naman po ang audio natin, Sir Nathan? Ayan, nababasa ko po yung komento nyo and sinusubukan po natin tugunan yan. So, pa-comment na lamang po kasi medyo may problema po talaga tayo, technical problem. So, pa-comment na lamang po kung okay na yung ating audio. Anyway, shoutout po sa inyo Sir Nathan Wayne De Vera, Sir Felix Bautista. Ayan, sabi niya rin, check mo audio mo, masyadong mahina. Ito po, paki-comment naman po kung okay na Sir Felix Bautista. Shoutout din Johnny Navarro, Jess Guevara, shoutout, and Johnny Navarro ulit. Ayan, dami niyang komento. Anyway, sabi pa dito, ni Norberto Ragin, shoutout, April Cordero, shoutout, Maria Teresa Romero, shoutout, and of course kay Telay Bongkales, and Miel Gibbs Bergara na nagpapa-shoutout po sa atin. Magkaboses daw po kami ni Ders TV. Marami nga po nagsasabi pero pag pinapakinggan ko naman para ang layo, ang ganda po ng boses ni Ders TV compare po sa atin. Pero thank you so much po sa compliment. At the same time, nais ko lang pong sabihin na hindi po kami iisang tao. So magkaiba po kami. Pero na-appreciate ko na sinasabi niyo magkaboses. Ang ganda po ng boses nun. So, medyo pumaparakpak yung tenga natin. Anyway, yan nga po yung mga napili po natin i-shout out for tonight. So, isingin na rin po natin sila Miss Fallen Angel, Roya Mogol, Jo Donato, si KMJS na nanonood din po sa atin. And sino pa ba? So, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsuporta dito parate sa ating channel. And magandang gabi. Thank you sa pakikitambay. And kung kayo naman ay isa po sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari po ninyong pindutin ang ating subscribe button and notification bell para kayo maging updated at una sa mga inilalabas po nating balita. Basta may kinalaman po sa TVJ and Digital Records, sagot na po natin yan. And ito nga for today's video, ang atin pong pag-uusapan ay pumapatungkol po dito sa sinabi ni Jano Gibbs single po sa Itbulaga na title sa TVJ and of course sa kanyang komento para po sa Tape Inc. And of course, pahahappyawin din po natin collegiate Dabarkans ang tungkol po sa mga kaganapan kanina. And simulan nga po natin dito sa lap trip moment po with Maine Mendoza and Kuya Wally, na kung saan ay si Kuya Wally nga parang galit na galit, mainit po ang ulo kaya naman tawang-tawa po itong si Maine Mendoza kanina. Yan po yung mga kaganapan during sa sugod bahay. And pati nga po itong si Bossing ay hindi po napigilan na matawa. And sumagot nga po itong si Kuya Wally na kung saan kinagiliwan and nire-upload po ito ng TVJ sa kanilang social media account. So kung hindi nyo po napapanood ang episode niyan or ang clip po niyan, na meron pong video sa account po ng TVJ kung na-delete na po ang live ngayon ng TV5 sa YouTube channel. Samantala, dumako naman po tayo sa issue, of course,
ng Tape Inc. at ng TVJ na kung saan ay pinag-aagawan po nila ang titulo na Itbulaga. Ngayon, ang katanungan nga, sino nga ba ang tunay na may karapatan sa titulong Itbulaga? Dahil parehas po silang nagkiklaim na may-ari po nito, kaya nga umabot na po yan sa korte. Pero syempre kung majority po ng Pilipino ang pakikinggan, na TVJ po ang kanilang sigaw. Samantala, paano naman po kaya? Kamusta naman po kaya ang mga nakasama po or mga dati pong naging host din ng Itbulaga? Ano kaya ang say? So isa po si Jano Gibbs na nagbigay po ng kanyang reaksyon, and mukhang pabor din po siya sa TVJ. So narito po ang kanyang mga pahayag for delikadesa. Anyway, ano po pala yung credit po sa Kapatid Insider. Dito po natin nakuha ang update po na ito. So sabi po dito, KI News. Sa isang panayam kasama ang profesor na si Richard Hey Darian at vlogger na si Mark Santos Gamboa aka Models of Manila, pinayuhan ng singer-comedian na si Jano Gibbs ang pamunuan ng Tape Inc. na ibahin na lamang daw ang title ng kanilang noontime show sa GMA Network. Ayon kay Gibbs, totoo naman daw ng isa sa susi kaya naging matagumpay ang Itbulaga ay ang pitrayak, ano bang pronounce dito, ng mga halusos na si dating rep Romeo Halusos Sr. na siyang chairman ng Tape Inc. Ngunit for delikadeza daw, sana ay ibahin na lang ang title. And narito pa po ang kadugtong, lalot nakatatak na daw sa kamalayan ng mga Pilipino na ang pangalang Itbulaga ay nakadikit na sa comedic trio na sina Tito, Vic at Joey. Nagsilbi rin bilang co-host ng Itbulaga si Gibbs mula 2001 hanggang 2007. So, tama naman po dun sa part po na for delikadesa. Tama na ang pakikipaglaban sa TVJ at sa taong bayan higit. Dahil hindi lang naman po TVJ ang kinakalaban po nila, ang Pilipino, dahil nakatatak na po sa kamalayan ng Pilipino na ang Itbulaga ay sa Tito, Vic and Joey. Kaya hindi po nila ito basta-basta maaalis at hindi po talaga maaalis. Hindi lang basta-basta, hindi talaga maaalis sa utak po ng mga tao. Kaya nga, kinakailangan pa nila ng script sa G sa Gedli para lamang po mapigilan ang mga tao na pasalamatan ang TVJ. Akala ba natin? Yung mga tao, kung sakasakali ka naman na hindi na po mabanggit at pasalamatan ang TVJ, mapapaniwala na nakalibutan na ang TVJ. Yun pala, kinokontrol po nila ang mga tao. Hindi bukal sa puso ang pagpapasalamat kasi nakasulat, babasahin na lang para maiwasan na pasalamatan at banggitin. I-shoutout pa ang TVJ, ang Tito, Vic and Joey. Biruin nyo yun, kinakailangan pa nilang gawin yon. Para Para hindi sila mapahiya na ang Tito, Vic and Joey ang Itbulaga na alam ng mga Pilipino. Samantala, sabi naman ni Joey Dayo sa kanyang komento, di nila mapakikinabangan yon. Umpisa nang mag-unsubscribe ang supporters ng TVJ. Tingnan nyo sa yung 5.2 million na yon. Sana po dumating sa punto na yan. Pero marami na rin naman po kasi ang inactive. Kaya hindi rin po talaga nila mapapakinabangan ang mga million na subscribers po doon. Kung tutuusin, kung nakita naman natin ang resulta, di ba? 5 million ang subscriber pero ang viewers 2K. Parang mas lalo lamang po nilang nilubog ang sarili nila sa kumunoy noon. Parang mas lalo lang po nila pinahiya ang sarili nila noon dahil sa kanilang ginawang yon. Samantala, ayon naman dito kay Fanny Munoz, subok na ang mga legit Itbulaga sa dami ng nakatapat nila. Palagi naman sila nangunguna. Ngayon pa ba sila kakabahan? Wala nang ang prangkisa yung Channel 2.
ang itbulagta, wala lalong saysay. Sabi naman ni Mel Gibbs Vergara, hindi naman nakakapagtaka kung laging number 1 ang EAT kasi sa kabila para kang nasa peryahan pero puro corny pa ang jokes nila. So, wala rin pong bago doon na parang peryahan po doon. Since day 1 kasi, yun ang nasimula nila at pinanindigan na po talaga nila. Ultimo nga po si Betong aminado at inamin na para silang nasa peryahan. Sabi pa dito ni Teresa Ramos, parang nasa peryahan ang mga kalaban nila. Ang corny na mga jokes nila. Totoo ang pag-uugali nila, hindi plastic. Sabi pa dito, masyadong bastos si Vice. Di siya dapat maging host ng noontime show. Dapat sa kanya panggabi lang. Yung tulog na lahat ng tao. Lalo na ang mga bata. Yun na nga ang sinasabi po natin. Sana po ay wag nang payagan ang Showtime. Gumawa po ng segment na pang bata. Wag na pong ilagay yung taste po para sa mga minor ang Showtime. Gawin na lamang po itong entertainment para po sa mga adults. And then, ang MTRCB, lagyan po ng SPG itong Showtime para po safe naman na kasi wala nang segment na pang bata ang Showtime. So, SPG na lamang po para sa mga batang nanonood sa bahay para magabayan po ng kanilang mga magulang. So, kayo po ba anong inyong say hinggil dito? Or po pwede ring tuluyan na lamang pong tanggalin ang Showtime? So, just comment down below, Kaligit Americans, and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.